Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito 100% na tayo lulusot ito sa Kamara. O kasi 53 na ngayon sa Justice Committee. I-schedule 'yan. Baka sa May 4 pagbutuhan na o kung hindi man mag-aano pa ng isang araw na ano. Ha? Pero sa plenary, ang 106 sigurado nang makukuha 'yan. Ha? Sigurado na 'yan ang 106, sigurado na. O kaya umasa na tayo na dadalhin 'yan sa Senado. O, ang Senado naman nagre-ready na sila Senate President Soto eh. Naghahanda na sila, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sabi nila, maghanda na tayo mga senador, siguradong darating sa atin yan. O ngayon, ano kaya ang posibilidad sa Senado? Ang posibilidad sa Senado, mga kabunyog, napanood ko yung interview kay dating Senator Richard Gordon. Sabi ni dating Senator si Richard Gordon, sa Senado, mahirap magsabi na hindi lulusot yan. Ang pag-convict kay Sara, posible yan. Kasi sabi ni Senador ni Senador Richard Gordon, former senator, sabi niya, ang mga senador, politiko yan. Tatakbo yan sa susunod na eleksyon. Iniisip niyan, political career nila eh. Pag grabe ang ebidensya, napakalinaw ng mga ebidensya laban kay Sara. Tapos hindi mo i-convict, actually, ang in-example ni Gordon, ni dating Senador Gordon, si Chis Escudero. Sabi niya, tingnan nyo si Chis Escudero, nasira dun sa kanyang fourth tweet. Nasira si Chis Escudero, hindi niya nagpasimula kaagad ng impeachment. Sirang-sira siya. Tapos yung pang flood control. Anong gagawin mo? Alangan naman sa kabila ng sirang-sira na yan sa tao, gagawin mo pa ring Senate President? Kaya di ba yung mga senador, bakit? Marami naman ang mga senador doon kaibigan ni Chis. Pero nung bandang huli, kumalas na sila kay Chis Escudero. Bakit? Siyempre kailangan din nilang i-preserve yung reputasyon ng Senado. Sirang-sira na si Chis Escudero, Senate President. Nasira doon sa impeachment. Pagkatapos doon pa sa flood control, anomalya, kailangan na siyang palitan. Kaya maraming mga senador sumuporta na para palitan si Chis Escudero. Pero kung titingnan nyo, confident si Chis nung una na hindi, mga kaibigan ko tong mga senador na to. Hindi. Pagdating ng pagkakataon, ang mga senador, buboto yan kapag halimbawa, kadkad na, kumbak na, napakatibay ng mga ebidensya laban kay Sara. Tapos ngayon, ikaw, senador, malalaman ng mga tao ang boto mo eh. Kasi public yan, naka-televised, naka-live stream. Tapos malalaman, napakarami na ng mga ebidensya at testigo, tapos ikaw hindi mo i-convict si Sara Duterte. Di ba yun yung nangyari kay Estrada, kay ERAP? Yung second envelope nagbutuhan. Karamihan ng mga senador kakampi ni ERAP. 11. Yung 10 na senador gusto pabuksan yung second envelope. Yung 11 ayaw. Nung hindi, siyempre, nanalo yung 11. Tuwang-tuwa si Tise Aquino Oreta, sumayaw-sayaw pa. Pero pag eleksyon, yung mga senador na hindi nagpabukas ng envelope, talo. Di ba? Talo. Kaya alam yan ng mga senador na pag nagbutuhan sa impeachment ni Sara kung i-convict ito o hindi, kapag tambak ang ebidensya, siguro ang hindi mo dyan mapapasunod o hindi makukumbinsi talaga kahit tambak ang ebidensya. Pwedeng si Amy Marcos, si Marcoleta, pwedeng si Bato, si Bongo, pwedeng yang mga yan. Pero halimbawa sila JB Ejercito, sila Mig Subiri, pwede pa ngang si Jingo Estrada, kahit si Joel Villanueva, posible pa yan magbago ng mga stand nila eh. Bakit? Siyempre, kung ang ebidensya ay napakatibay, alam ng tao, bubuto ka pa kay, papalibrihin mo si Sara, napakatibay ng mga ebidensya. Ito pa naman,
halos sigurado tayo na pagdating sa Senado, wala namang matibay na depensa si Sara. Paano natin nasabi? Ay narinig na natin yung mga paliwanag ni Sara eh. Halimbawa, nung present yung sa AMLAC, ano lang ang depensa ng mga tao ni Sara, sila Attorney Torion. Ano yun? Hindi naman ano yun, movement ng pera eh. Yung AMLAC, ang pinapakita doon, inflow, outflow. Ang ginawa daw kasi, tinutal daw yung inflow saka outflow, kaya lumaki. Dapat daw hindi ganon. Okay, sabihin mong ganyan ang argumento nyo, pero hindi nyo pa rin dinideny na may pumasok na ganito, di ba? Ibig sabihin, napakaraming pera ang pumasok sa accounts nila Sara. Doon naman sa sa SALN, yung hindi ni-report ni Sara yung cash on hand at cash on bank mula 2019 hanggang 2024, wala, blanco. Ang paliwanag ni Attorney Michael Pua, nandun na yun sa others. Hindi naman pwede yun. Kaya nga mayroong items na cash on hand, cash on bank, tapos sasabihin mo others. Wala, mahihirapan sila dyan. Mahihirapan sila. Kaya pagdating sa Senado, patapos marami pang mga bagay na hindi pa nabuksan sa Kamara, sa Senado, makikita ng tao. Halimbawa, yung mga bank accounts. Isusumpi na yung mga bank accounts. Pangalawa, yung income tax returns na hindi binuksan kanina, bubuksan sa Senado yun. Saka sa Senado, mas madidetalye. Mas madidetalye. Kasi full-blown trial na yun. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sigurado dyan, mahuhubaran ng sobra si Sara sa Senado. Parang katulad yan kay dating Chief Justice Corona. Di ba si Corona, confident siya nung una, sige, laban ako sa impeachment, wala naman akong tinatago, kaya kong harapin yan. Pagdating ngayon sa Senado, pagdating doon sa trial, ano ang nahubaran doon? Ang pinag-usapan nga lang doon, ano yun? 80 million lang yata yun na deposito sa bangko ni Corona na hindi nakadeclare sa SALN. Di ba? Doon lang yun, ganun lang yun. Itong Kisara, masubra, bilyon-bilyon ang pinag-uusapan. Di ba? Kaya yan mga kabunyog. Pagdating nito sa Senado, wala, malaki ang posibilidad niyan, makukonvict yan si Sara kasi napakatindi ng mga ebidensya at mga testigo. Doon pa lang sa issue ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, kanina, grabe na ang reaksyon ng mga kongresista pagdating sa Senado, halimbawa sila Lito Lapid, Loren Ligarda, ibabaliwala ba nila yung pagbabanta ni Sara sa buhay ng Pangulo? Napakalinaw. Kahit wag na lang sa issue ng korupsyon. Sabi nga ni Congresswoman Leila de Lima, kung siya ang tatanungin, dun pa lang sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng First Lady, ay ano na yun? Ano na yan? Matibay ng ground sa impeachment yun. Di ba? Okay. Abangan natin mga kabunyog, mga ilang araw lang itong pahinga. Sa May 4, pagbalik ng mga kongresista, tuloy-tuloy na naman tayo. Kaya ang Mayo, magiging mainit talaga ang Mayo. Bakit magiging mainit ang Mayo? Itong impeachment ni Sara, Mayo ito mangyayari. Pangalawa, kakasuhan na rin yung mga sila Jinggoy, Joel Villanueva, yan. Mayo din yan mangyayari, sila Bunuan. Kaya mainit ang Mayo. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.